presidente na dunggan ninyo, nagpadayag siya nga nasuko. Maulaw in taon mo, mahiya naman kayo. Pero kung naalang siya dinhi, ako siyang ingnon, mahal nga presidente, dili igo nga moingon ta, maulaw mo. Yes! Kung tinuod siyang seryoso, kinahanglan mangusog siya o paliguno niya ang mga balaod sa transparency o accountability. Yes. Di ni madagpulong ra nga maulaw mo. Correct. Kinahanglan transparency, accountability. Na natay mga balaod ana, pero wa gyud nila pangusgi pagpatuman. Yes. Anda kong pangutana nga naman, your guess is as good as mine. Yes! Kabalo na ta. Nga nung ilang mapangusgan, mahubsan sila. O di sila musugot nga, kawad-an sa ilaha nga, makuha nga katigayunan. Kaya yan mga kababayan, at ito nga po, ang pari at ang bulanong pari dyan sa Cebu, Bishop po ito mga kababayan, ano? Archbishop of Cebu na siya ngayon, dati siya sa Bohol. No, ang bulano na pare. Grabe mga kababayan, nagbabaliktaran na po itong mga pare na ito. At mayroon pa dito nga po sa may Quiapo, ito rin po mga kababayan. Diba? Sa pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno, may mensahe ang Simbahang Katolika sa mga opisyal ng gobyerno. Matutong bumaba kung kinakailangan na. Sang-ayon dito ang ilang mga deboto. Ang hiling din nila makamit ang pagbabago. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Para sa Misa Mayor sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon, tinumbok at kinondena ng Katolikang simbahan ang maugong na usapin ng korupsyon. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayan mga kababayan, maliwanag po ang sabi ng isang pari dito na ayaw bumaba kahit malina at malinaw na bistado na ang kanilang ginagawang katiwalian at pagdarakaw sa buong gobyerno ng Pilipinas. Alam nyo na po siguro kung sino ang pinariringgan nitong mga pari, mga kababayan. At nako po, grabe na po ito mga kababayan dahil ang isa pa po sa bumabaliktad ngayon ay hindi po natin akalain at magugulat po kayo. Ito na po ang pinakamatinding pagbaliktad at ito na po talaga ang mas matinding paghihiwalay ng mga unitem ng mga tambaloslos mga kababayan. Nako, magugulat po kayo. Ito pong kampo ng isang senador na may pangarap umano para maging presidente ay itinatakwil na ang kanyang mga kakampi. Grabe mga kababayan. Yan po ang inyong matutunghayan sa araw na ito na ating re-reaksyonan. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko po kayo na paki-like, paki-share at paki-subscribe ang ating channel kung hindi ka pa subscribers. Wala pong bayad yan, 100% kabayan. Hindi po mababawasan ang laman ng inyong bulsa kung ikaw po ay magsusubscribe. At kung nag-subscribe ko na, pindutin mo po ang maliit na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng aking mga ina-upload. Kabayan, naku po, eto na. Maraming salamat din sa lahat ng aking mga sugid na taga-suporta ho. At yung ating pa-surprise mamaya sa bandang dulo. Kung makakarating po kayo sa dulo ng video ito, mga kababayan, abangan po ninyo ho. Eto na po, mga kababayan, diretso na po tayo dito ho. Itong ating unang napanood kanina ay ito po ang taga Cebu, Archbishop ng Cebu mga kababayan. At si BP Inday, by the way pinagkaguluhan po diyan. Pinagkaguluhan din po diyan sa hindi ko alam mga kababayan kung sa Quiapo po ba ito or sa Cebu. Basta mamaya may papakita po ko sa inyo mga kababayan. Si BP Inday po ay pinagkaguluhan, grabe. Talaga naman ho. Eto, panoorin po muna natin itong mga kababayan, itong bulano na pare. Nakita niyo naman kanina sa introduction. Dati po siya si Bishop Abit Oy. Alam niyo diyan sa Cebu, mayroon pa isang nagsasalita diyan si Father Siano, mga kababayan ho. Itong si Father Siano ay
masugid din ito na taga-suporta ni Tatay Digong, mga kababayan. Marami na po ang mga nakikita natin mga kaparian, na talaga naman alam po nila kung ano po ang kanilang sinasabi, no? Unlike po doon sa kilala ninyo at viral na nagtitrending, yung magsaysay awardee na si Father Flavi, na ano pong kanyang ginagawa, mga kababayan. Instead na ipakalat ang mataas na moralidad ng simbahang Katoliko, napaka-immoral. Biruin mo ba naman, nakapalo ito doon sa isang FB page na para doon sa mga immoralidad, mga kababayan. Walang problema yan kung ordinaryong mamamayan ka katulad sa atin. Pero kung isa kang pari na unang pinapangaral mo ay ang mabubuting pag-uugali at moral, ano pang ibaano mo dyan? Pagkatapos adik ka pa. No, wala ka naman presenta. Hindi ka naman dumaan yata sa yung rehabilitation Biruin mo, 15 years ka naging adik. So, anong patunay mo na hindi ka na rin adik hanggang ngayon? Baka adik ka na lang doon sa doon sa finado mo. Ganun ba yon? Kaya ka mayroon magsaysay awardee. Grabe So, kabayan, matatandaan natin yung mga rally, mga nakaraan, talagang naubusan nga tayo ng boses Kasi tinutuligsan natin itong mga kaparian noon, nang unang nagkaroon ng malakihang rally, ang support nila dito kay Marcos Jr. Ngayon, mga kababayan, mukhang naiiba na. Kasi mukhang marami na po itong mga kaparian na naglalabas na po ng bulgaran nilang mga pagsuporta o pagkundina dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Wala pong nakukulong. Hindi po talaga sila nahihiya. Disin sana, hindi nila dapat sinasabi na mahiya naman kayo dahil sa kanila talaga tatama yun Ngunit mga kababayan, dahil kapalmuks nga, walang ang hiya, no? Itong malupit. Diba? Ayaw po nilang sabihin na sa kanila tumatama yon. Ang problema, bumabalandra at napapansin na kayo mismo ng simbahan. At ito, kabayan, ang pinakamalupit, ang latest itong sa Quiapo mismo. At talaga naman, nakakagulat po itong pagsasabi ng isang pare na ito sa Quiapo. Panoorin natin mga kababayan bago natin puntahan itong senador na nagkakagulo na po mga kababayan na ambisyon daw po maging presidente at itinatakwil niya, ipinagkakanulo niya na ang kanyang mga kasamahan. Ganon din itong kanyang mga kasamahan, galit na sa kanya. Kaya, unity no more na po sila, kabayan. Bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa. Dapat siyang tumaas at Ayan mga kababayan, pinapababa na ng kusa ng paring ito na nagsalita po dito sa Quiapo Church, mga kababayan. Ito, si BBM naman talaga yan paano pa ba tayo dito, di ba? Hindi nyo ba kung sinong gusto nyo pababain, di ba? Lantad naman talaga Alam nyo, isa lang ang napansin ko dito, how much more kaya kabayan kung ang magsabay po ito, katulad ng ginawa ng INC, ulitin nila yon sa Luneta, tapos dito naman sa Quiapo, ganito karami, magsalita yung pari dito, paring Katoliko, plus ang mga INC doon sa Luneta, kasama ni Senator Aimee, naku po, ang lapit ito sa Malacanang, kabayan. Ang lapit ito sa Malacanang. Ito na kaya, kabayan, ang domino effect na ginawa ni Colonel Munggaw. Agoy, grabe, kabayan. Nako, ang video natin kahapon tungkol kay Colonel Munggaw, talagang marami po ang mga na-touch or nakilos po ang kanilang mga puso at kalooban nila. Sapagkat talaga naman isang dakilang kabayanihan po ang ginawa ni Colonel Munggaw na sa kabila ng alam niya pong lahat na mawawalan po siya ng benefits, mawawalan po siya ng retirement at kakasuhan pa siya. Kabayan, pero hindi po siya nagpatinag. Grabe tuloy natin itong sinasabi ng pare na ito. Kaya itong pare na ito, tingnan natin kung anong mangyayari sa kanila. Isa-sanction din kaya ito ng kanilang mga kaparian? Kusa. dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Ito ang tema ng kapistahan ngayong 2026. Kaugnay nito, inudyok ng simbahan ang mga deboto ng Nazareno
na mamuhay sa paraan kung paano namuhay si Jesucristo, puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Mga kapatid, kung bumaba si Jesus Nazareno para iangat tayo, tinatawag din niya tayong makibahagi para iangat ang ating bayan, iangat ang ating kapwa, iangat ang dangal ng bawat isa. Ang 46 na taong gulang na si Jomar, hindi natiyak na mabilang kung ilang beses na siyang dumalo sa traslasyon. Alas 9 pa lang ng gabi ng Huwebes, umalis na siya mula Antipolo para makinig sa Misa Mayor. At ang tumatak sa kanyang mensahe, Bago, panata ko po na wag po magkasakit mga kamag-anak ko. Lahat ng may sakit gumaling. Di naman pwede yung pansarili lang eh. sumakay ng jeep si Jomar hanggang Quezon City. At mula ron, nakayapak siyang naglakad papuntang Quirino Grandstand. Bitbit ng imahe ni Jesucristong halos 5 kilo raw ang bigat. Ayon sa Manila Public Information Office, humigit kumulang 100,000 deboto ang dumulo ng Misa Mayor. Nagsimula ang traslasyon alas 4 ng umaga nang makalabas ang andas sa Quirino Grandstand. Mas maaga ito kaysa nakaraang taon na nagsimula alas 4:41 na ng umaga. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Ayan mga kababayan, so ito na po, sunod-sunod na po itong mga kaparian na nagpapahayag na po ngayon ng kanila pong pagdisgusto at hindi pagsang-ayon dito po sa Marcos administration, at dapat mahiya na at lantaran na po ito ang panawagang bumaba na po ito sa pwesto, sapagkat wala na po talaga lugmok na sa kahirapan ng ating bansa. Wala pong napapakulong, binubudol na naman po ang mga Pilipino. Ano ho? Hindi naman, bagamat hindi po niya nilitrahan, pero sino ba ang mga namumuno ngayon, at sino bang dapat mapakulong, at sino bang dapat bumaba? 'Di ba? At sino ba ang mga nagkurap, nagnakaw ng mga pera ng bayan? Ngayon mga kababayan, eto na po ang matindi dito ngayon. Kasi mukhang mayroon na pong epekto ang ginawa ni si Colonel po mga kababayan, si Colonel Mungaw. Kaya good job po Colonel Mungaw. Maniwala po kayo sa akin, hindi po yan magiging katapusan ng inyong karera. Sapagkat Colonel Mungaw, kayo po ay patuloy po na susuportahan ng taong bayan. At bagamat hindi kayo kilala at hindi tayo nagkikita, pagdating ng araw, basta manatili lang kayo sa inyong prinsipyo. Inumpisa nyo na po yan. Alam ko mga katulad ni Sergeant Gotesa, di ba? Bagamat siguro baka magbago yon, kasi nga sinasabi ni Senator Amy baka bumaliktad, dahil siguro sa mayroon pong banta sa kanyang pamilya. Pero kung kakayanin ninyo po, huwag po kayo mag-alala, dahil taong bayan susuporta sa inyo, at isa na ako doon, dahil kita nyo mga kababayan, ano pa bang nangyari doon kay Angelo Reyes, di ba? Hindi naman nila kinasuhan si Angelo Reyes, bumaliktad yung kay Erap ano nangyari kay Angelo Reyes? Ang problema ang Angelo Reyes, di ba? Pero huwag niyong gagawin yun, mga kababayan. Nagpadayag siya nga nasuko. Maulaw in taon mo, mahiya naman kayo. Pero kung naalang siya dinhi, ako siyang ingnon, mahal nga presidente, dili igo nga moingon ta, maulaw mo. Yes! Kung tinuod siyang seryoso, kinahanglan mangusog siya o paliguno niya ang mga balaod sa transparency o accountability. Yes! Di ni madagpulong ra nga maulaw mo. Correct! Kinahanglan transparency, accountability. Nanatay mga balaod ana, pero wa gyud nila pangusgi pagpatuman. Yes! Anda kong pangutana nga naman, your guess is as good as mine. Yes! Kabalo na ta, nga nung ilang mapangusgan, mahubsan sila. O di sila musugot nga, kawadaan sa ilaha nga, makuha nga katigayunan. Ayan mga kababayan. So itong nag-close na itong vlogger na ito, kinuha lang po natin, nakihiram lang po tayo kay Edgar Mihurada mga kababayan. Maraming salamat sa iyo brad, taga Cebu yata ito si Edgar Mihurada.
inano lang natin tong kanyang video. Yan po, puntahan nyo na lang po ang kanyang channel mga kababayan, kasi nga nag-ano na ako maghanap kailangan kasi natin isama ito dito. Sabagay siguro bilang Duterte naman ito mga kababayan, hindi naman siguro ito magka-copyright, ano ho. Sir Edgar Miruada, thank you po sa inyo sa video na ito ha, at pasensya na kayo kung hindi na ako nagpaalam. Pero mga kababayan, paki-subscribe nyo po itong si Edgar Miruada. Ayan po yung kanyang channel 97,000, magwa 100,000 na rin po ito. Ayun paki-subscribe nyo po ang kanyang channel para makatulong din po tayo sa kanyang paglaki, kasi parehas po natin ito na Duterte supporters at nagbibigay din po ng magandang mga impormasyon patungkol sa nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. So ayan maliwanag po dito sa sikat ng araw na ito pong si BBM ay sinusuka na po nitong mga kaparian mga kababayan. At maliban lang doon sa isang kabrad ni Marcos Jr. na isang adik na pare, dahil nga bukod sa adik na magsaysay award pa, di ba? At nakapalo pa doon sa immoral na page na hindi dapat ginagawa, hindi dapat pinapalo pag ikaw ay isang pari o ikaw isang alagad ng simbahan. Ngayon, kung hindi ka naman alagad ng simbahan, walang problema siguro yun, kasi normal ka naman na tao. Hindi ko sinasabing abnormal na tao si Father, pero ang sinasabi lang natin, bilang isang ang nangangaral ng moralidad, hindi ka dapat nakikita sa ganun, di ba? So ayan mga kababayan, ito pong mga kaparian ay unti-unti na po. At sa tingin ko, may domino effect na po ito. At nakita na po ito, biruin mo, milyon-milyon po ang dumadalo dyan sa Quiapo, nagsalita dyan. Ganon din ang nangyari dun sa Luneta. Sa INC naman rally yun. Napanood po yan ng buong mundo rin. At ito rin, sa Quiapo, napanood din yan ng buong mundo mga kababayan, dahil nga po itong itong mga event na ito ay international po ito. Kino-cover po ito talaga ng mga international media, mga kababayan. So milyon-milyon sa buong mundo ang nakapanood po nito, na may mga kaparian na po ngayon na lantaran na pong nagsasalita laban po dito sa Marcos administration. Ayan mga kababayan, sabi nga rito, kanino ka proud at sino ang gusto mong saluduhan? Si AFP Colonel Mungaw o si AFP Chief Bronner? Ano sa tingin mo kabayan? Sino ang gusto mong saluduhan dyan? Kung gusto mo dito ka sumalodo, ayan napangiwi-singiwi. Kuha yan sa isang mga kabayan sorti yata yan At ito, hindi ko alam kung saan itong kuha mga kababayan. Ayan po, si BP Inday Sara ay pinagkaguluhan, dumalo po. Sa Santo Niño pala ito kabayan. Ayan po, grabe. Dumalo po si BP Sara sa Santo Niño Fiesta. Parang kasabay po ito ng ba't nawala? Nawala. Bakit nawala? Nawala na mga kababayan. Ito na lang tayo. Yan. Okay. So, ngayon mga kababayan, dako na tayo dito sa mukhang tila baga nagkakaunsihan na po itong itong senadora mga kababayan. Mayroon po akong nakita na mga post at na-curious ako. Kasi, di ba? Tayo, hindi tayo basta-basta na lang maggagawa ng reaction video nang hindi natin muna i-clarify kung saan to galing at kung mayroon ba itong katotohanan. Now, kabayan, hindi ko po sinasabing buong-buo itong katotohanan kasi nga sa social media lang ito. Pero, kayo nang humusga, kabayan, kung totoo ba ito at ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano talaga at sino galing itong mga salita na ito. Ito, umpisan po natin dito, kabayan, May nakita po tayo ritong post, ito. Itong post nitong Para sa Pilipino. Yesterday at 9:53 AM. Ayon dito, Madam Chair, bakit hugas kamay ka? Magkasama naman tayo dati Hugas kamay ka dahil tatakbo ka bilang presidente sa Pinas. Bayan muna, Gabriela Women, iisa lang layunin natin. Representative Percy Sandanya, kabayan. So, siguro pamilyar na kayo. Siguro may idea na kayo kung sinong sinasabi ni Sardanya, So, hindi pa ako nakontento, kabayan. Sinerge ko pa po ito. At may mga nakita pa akong ganitong mga post, Ito. Na magkakalin tulad, Madam, malaki ng problema natin sa Mindoro, tapos ikaw, hugas kamay ka. How dare you?
naiwan mo kami sa dulo. Sabi yan ni Congresswoman Rinico ng Kabataan Party List. Yan. Itong pinakamalupit mga kababayan, si dating acting chair congresswoman na convicted criminal Castro, ito naman kanya sinabi, "Oy, baka na busy ha. Dinideny mo muna kami, makapabisi-bisi ka, sarap mong ba?" Di ba? Muna kami, pinaghirapan natin, nadadami tayo. Pag nabubulgar na, hugas kamay ka. Abay, manggagamit ka eh. Yan na mga kababayan, sa bagay, no? Itong kanyang pinatutunguhan, itong ni Franz Castro, napatunayan po itong manggagamit din po mga kababayan. Mayroon na po tayong video patungkol dito sa sinasabihan niya. Mamaya natin sasabihin kung sino to ha. Alamin muna natin itong mga post. Ito pa. Sabi naman dito ni Kabataan din to, sa Ilago din. "Hoy, baka sabihin mo na naman na fake news to. Wala kang puso, ikinahiya mo na ang ating samahan natin. Dahil sa ambisyon mo na maging presidente, tapos hugas kamay ka." Yan mga kababayan. Sino ba talaga itong sinasabihan nila? Mukhang nagkakaisa po sila mga kababayan eh. Ito pa. Ito na, senador pala ito kabayan. Sabi dito, Senator, tama naman ginagawa ni Para sa Pilipino. Ito para sa Pilipino, itong Facebook na to ha. Sinasabi niya, "Hindi naman siya fake news. Masakit ba malaman ng taong bayan na kasama tayo? Taas ng pangarap mo, Presidente." Sabi yan ni Kabataan Party List Raul Manuel. Yung pinalitan siya ni Ko, di ba? Si Kulot na ngayon ang sa kanya, pumalit. Yan mga kababayan, na curious ako dito. Parang iisa ang kanila sinasabi. Sino ba ito mga kababayan na kanyang sinasabihan? Aba nang tingnan ko mga kababayan kung sino ito. Ito, mayroon kanyang latest po, sabi dito, "Hindi ako CPP, NPA, NDF. Wala na kayo doon sa pagtakbo ko sa pagka-presidente ng Pilipinas. Kung anumang balak ninyo, ay inyo yan. Wala na ako doon." Bakit Representative Reza Hontiveros? Ayan mga kababayan, kaya hindi agad ako naniwala kasi di ba senador naman si Hontiveros, di ba? Kaya itong Para sa Pilipino, sorry excuse me, hindi agad ako naniwala mga kababayan. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko itong mismong Facebook ni Senador Reza Hontiveros kung siya nga ba talaga ang tinutukoy nitong mga taong ito, no? Siya nga ba talaga? Kamukha niyan, siya nga ba talaga ito mga kababayan? Siyempre, di ba? Magtataka ka, mukhang hindi siguro ito siya, di ba? Ang layo na ngayon sa itsura ni Madam Chair, di ba? Nung sabi nga nag-share, ito daw yung MPA pa siya, ayan no? Ito siya noon, MPA pa, sabi ni Ain Bantas. Kinomment lang po yan dito sa picture nito ni Hontiveros. Naniniwala ba kayo mga kababayan na si Hontiveros ito? Dahil hindi ako naniniwala kaagad, dahil nga syempre, mga ano lang ito, mga Facebook post lang ito, Facebook comment. Syempre, bagamat minsan yung ibang mga Facebook comment at Facebook page pinaniniwalaan natin, pero kailangan pa rin po natin yung totoo talaga at siya talaga ang may sabi. Eto na mga kababayan. Nang dahil dyan, hinanap ko ang Facebook mismo ni Senator Reza Hontiveros. Siya nga ba talaga ito pinapakinggan na may antas ng pangarap maging senador, itinatatwang mga kasama niyang MPA, di ba? Eto mga kababayan. Ito pala yung post pahayag ng isang senador ng Pilipinas. "Ang tunay na bayani ay ang mga namatay na kabataan sa Mindoro, hindi ang sundalo dahil sila ang nakikibaka sa kabataan para pumunta sa bundok." Sabi dito mga kababayan. Kinote niya, in-screenshot niya ito mga kababayan, yung NIMPH, at ito namang post din ni Jason sa mga kababayan na sinasabi niya rito, nilagyan niya ng caption na "fake news alert." Mga kababayan, para maniwala kayong si Senator Reza Hontiveros ito, pakita ko sa inyo. Ito yung post na yan. Ito. Ayan di ba? Ayan may check ang kanyang pangalan, Senator Reza Hontiveros. Punta natin. Ayan 2,200,000 followers. Ayan siya yan, may check may blue check, pagkatapos 2.2 million followers. Legit na siya yan mga kababayan. So anong post nito? Tingnan natin, babayin lang natin kung may post ba siyang ganon ha.
Tingnan natin mga kababayan. May post ka bang ganyan, Senator Ayun! January 8 at 1:27 PM, alauna ng hapon mga kababayan, January 8. Ito yung kanyang post. New Year na New Year, fake news ang inaatupag ng iba. Huwag maniwala sa mga kasinungalingan. Pinapakalat. Salamat po. Kaya naman pala mga kababayan, ito pong sila Castro, si Raul Manuel at saka si Kulot Salot at si Ilagok at yung iba pang mga MPA na nakalinya mga kababayan ay galit na galit dito kay Mr. Chair. Salamat kayo, Madam Chair. Oy, Bishi, tinatatwa mo daw si convicted criminal Franz Castro, Bishi. Bakit? Bakit mo naman tinatatwa, Bishi? Ikaw talaga, Bishi, oh. Bisbisihon mo mukha mo, Bishi, ha? Ikaw talaga, So, yan mga kababayan, ibig lang sabihin dito, no? Na may post ang para sa Pilipino na hindi daw fake news. Ayon doon kay si Raul Manuel. Na ngayon, na sinasabi dito ni Risa Hontiveros, ni Madam Chair, na ito daw ay fake news alert. Now, confirm sa kanya ito sinabi. Kaya naman pala nag-aalburuto. So, ibig sabihin mga kababayan, nagkaano na po. Ayan tinanggi niya, hindi ako si PNP-NDF, wala na kayo doon sa pagtakbo ko sa pagka-presidente ng Pilipinas. Kung ano mang balak ninyo, inyo yan, wala na ako doon. So, hugas kamay na si Madam Chair mga kababayan. At ayaw na po niya ma-involve dahil nga po tatakbo siyang pagka-presidente. At ang kanyang gagamitin na naman ay ang panggagamit na naman. Kanino kaya mga kababayan? Alam nyo, sa totoo lang, ito na ang pinakamaganda. Sa totoo lang, napakalakas nito noon dahil nga sama-sama sila, nagkakaisa sila. Pero ito na ngayon, nabibitak na sila. Kaya sugsugan pa natin, magkabitak-bitak itong mga linyahan ng mga MPA. At hindi na po pwedeng magbalik-balik pa yan. Dahil pagka pinagtanggol niya itong mga MPA na nahuli dyan mismo, may ebidensya yung babaeng si Anicoche, di ba? Sumisigaw-sigaw pa. May ebidensya mga kababayan At nahuli talaga yan Kung tutuusin nga, hindi yan rescue Kasama yan doon, kaso nga lang nakalayo ng konti doon sa bakbakan Kaya hindi naman po natin sa ginugusto at pinanalangin na maging mamatay, no? Pero sa totoo lang mga kababayan, malaking malaking possibility na talagang kalaban ito ng gobyerno. Nagpakaawa-awa lang kasi nga, ayan na, nadakip na, nahuli na. Kaya naman po mga kababayan, yung mga nahuhuling kriminal, di ba? Yung mga napapatay dati ng illegal na droga, pag napatay na sila, nahulihan mismo, sasabihin ng mga kababayan, ang babait niyan kasi hindi naman nagpapakita sa inyong Pero yung iba talaga lantaran, di ba? Yun nga po ngayon ang kanilang pinagmamalaki ngayon, EJK kuno. Dito kay Marcos, hindi nila maipagmalaki na may EJK din si Marcos sa pamamagitan nitong mga flood corruption na marami na po mga namatay na mga kababayan natin, lalo na particular dyan sa Cebu. Dahil po sa mga flood na nangyari, na kung hindi sana mangyayari ito, kung ang pera na para sa flood control ay ginamit, ngunit ninakaw kasi nila. Yan mga kababayan. Kaya kayo, sa tingin nyo ba ito na? At alam nyo naman po natin, di ba? Ginamit nito si Tatay Digong, ginamit ito si BP Inday Sara. Sinabi mismo ni BP Inday Sara na nagpatulong ito, ganun din kay Tatay Digong. Tinaas pa ni Tatay Digong ang kamay nito doon sa Davao para pa ipabuto. Di ba mga kababayan? Ganito po ito manggagamit din. Isa pa ito sa, kung may manggagamit na Senator Aimee, isa naman ito sa matindi ring panggagamit. Ilang beses na ito tumakbo noon pagka senador, talo ito sumakay-sakay, nakiride doon sa mga Duterte, nagkunyaring nagkunyaring makamasa nagkunyaring makatunay na nagmamalasakit sa Pilipino katulad ni Tatay Digong. Ayun, nakalusot. Ngayon, eto na siya. Alam mo, last hura mo na yan, Madam Chair. Sa totoo lang, magkakaanuhan na yan. At sa tingin ko, epekto na ito nung kay mismong si sundalong si Colonel Munggao. Colonel Munggao, ito na yung mo ngayon, premium mo ngayon sa iyong paglakas ng loob na lumabas at ipakita yung tapang mo, no? Bagamat alam mo na malaki ang mawawala sa iyo, hindi mo alintana. Pinanindigan mo pa rin ang iyong prinsipyong mabuti at ayaw mo po mabahiran ang iyong integridad, mga kababayan. Kaya ayan,
Good job sa iyo, Colonel. No? Colonel Mungaw. Eto, mga kababayan. Good job. As part of good job, mga kababayan, ayan. Ang atin po mga kababayan, ayan po, nagpunta sa Dolomite, oh. Oh. Ang post po ito ng PDP laban, mga kababayan, oh. Dolomite Beach, maraming salamat PRRD. Maraming salamat PRRD. At alam nyo, isang vlogger pa, mga kababayan, international vlogger. Ito pinapanood ko ito. Itong vlogger na ito, mga kababayan, pinapanood ko to. Ito, papakita ko lang sa inyo yan, yo. Itong vlogger na ito, mga kababayan, pinapanood ko yan. Si Philip, no? Sabagay, mukhang Pilipino rin kasi Philip. Kilala ko po ito, mga kababayan. Madalas ko po ito panoorin kasi gusto ko yung mga video. Alam nyo, bilang isang vlogger, na-absorb po namin lahat ang mga toxic, lahat na ng mga sama ng loob, sakit ng kalooban, lahat, mga kababayan, na-absorb namin yan. Kaya ito nga ngayon, medyo kahapon pa, no? Nung nakaraang araw pa, Friday pa, medyo masama ang pakiramdam ko. Nahirapan nga ako sana, hindi nga sana ako mag-video ngayon. Kaso kailangan eh. 'Di ba? Para sa para po sa ating mga kababayan na ma-update lagi kayo sa mga nangyayari sa ating bansa, no? Ayan, no? Sabi niya rito, as a foreigner, I sincerely thank President Duterte and the Philippine government for the Dolomite Beach project. It made the area cleaner, more beautiful, and enjoyable for both locals and tourists. Alam nyo, ito kasing tao na ito, sa hindi pa nakakapanood sa taong ito, Del Philip ang pangalan ng kanyang YouTube channel. 3 million something yata ang subscribers nito, or 2 million. Umiikot ito sa buong mundo. Nandito ito nung nakaraan sa Pilipinas, no? Iwan ko kung bumalik uli ngayon, pero ilang beses na ito nagpabalik-balik yata dito sa Pilipinas. Napakarami po mga foreigners na vloggers na nag-react po dyan sa Dolomite. At isa ito sa napakaganda po ng sinabi niya at napakaganda ng na-observe niya sa Dolomite Beach. At tingnan nyo nga sa ating channel, mga kababayan, mayroon din akong video ganyan, di ba? Ang ganda ng sa Dolomite. Sa short, tingnan nyo sa short. Ito, mga kababayan, masasabi lang po natin na ito po yung mga magagandang nagawa ni Tatay Digong na hindi po ito nagawa ni Marcos. Matatapos na lang si Marcos Jr., ang legacy niya ay puro pagnanakaw at katiwalian sa gobyerno ang maiiwan. Wala na pong iba. Kasi wala po siyang proyekto eh. Lahat ngayon, yung sa Cagayan na sinasabi, mukhang kay Tatay Digong pa yun, mga kababayan. Kay Tatay Digong pa yun. Ngayon ito, di ba? Sila na ngayon ang nag-inaugurate o inangkin nila ngayon. Di ba? Pero pagdating ng araw, pag yun bumigay na naman, katulad nung dyan sa Isabela, di ba? Wala pa isang buwan bumigay. Sisi na naman sa mga Duterte dahil panahon pa daw ni Duterte. Di ba gago lang? Nung binuksan, inauguration, inaangkin ninyo. Katulad na lang din sa Davao, sa tulay dyan sa Davao, di ba? Nung binuksan, hindi naman sa inyo, hindi naman pera ng Pilipinas, pera ng Chinese. Inangkin ni Marcos Jr. Di ba? Ganyan po katalamak itong, wala po kasing magandang project na may pakita, kaya angkin na lang ng angkin. Nakaw na lang ng nakaw ng kredito at ng ligasiya. Kasi ang totoong ligasiya niya ay pagnanakaw, pangungurakot, at pagkakamal ng pera ng bayan, mga kababayan. Unlike kay Tatay Digong, ayan po, ang ating taong bayan ay proud na proud. Mapa-Pilipino man at mapa-foreigner ka man, ay nagiging proud ka na mayroon pong Dolomite Beach na before, Taytay Beach yan, pasentabi sa mga kababayan. Taytay Beach po yan, mga kababayan noon. Ayan yung Dolomite na yan. At dahil dyan, si Tatay Digong ay andoon ngayon, mga kababayan, sa Dahig, na in-interview dito si Congressman Pulong, mga kababayan. May update tayo at mukhang walang gana na si Tatay Digong na bumalik dito sa Pilipinas kung nakaupo pa si Marcos Jr. Panoorin natin, mga kababayan, itong interview kay Pulong Duterte ni Alvin Intoresem, no? Magandang hapon, Congressman Paulo Duterte. Kumusta po si Tatay Digong? Okay naman siya, kumakain. Medyo tumaba nga, medyo yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inaalagaan naman siya ng mga doktor dyan sa loob. May pag-asa ba tayo kung na makabalik si Tatay sa ating sarili? Muna itong ginaampo, no? Sa Ginoo. Hinaot. Makabalik pa siya sa Pilipinas. Pero according to him,
Dari lang sa daw siya, mitras si Bangag pang presidente. May mensahe ba siya kung sa mga kababayan natin Pilipino at sa mga militar? Ang message niya, wala pa nung nandyan na siya na sundin ang konstitusyon ng Pilipinas. Sa mga kababayan naman natin at military, yun sabi niya na kung sa tingin nyo na nasa delikado na ang Pilipino, protect the Filipino and the Philippines. Salamat po. At may iba po tayo kung sa issue ngayon sa Pilipinas, mayroon pong isa sa mga AFP na si Colonel Munggao nag-withdraw ng suporta sa Commander-in-Chief at tinagal po siya na yun. Yan, hindi ko yan alam anong proseso na sa AFP niyan. Pero if he is withdrawing his support personally sa presidente ng Pilipinas, it is his right, di ba? Pero when it comes to sa trabaho niya as a military man, hindi ko alam kung anong hakbang ng AFP niya. Pero lahat naman siguro ng tao, gaya nito na. Human rights. Oh. Right din yan ng tao kung ayaw niya na yung presidente niya. Kitsabay ka na Bangag ng presidente. About kay General Popes, kung pinasuhan siya ngayon ng CPP. No. Sabi ko nga pag sinabi niyong may sinabi kayong masama sa presidente at nasakya niya ni sino tong bunganga ng presidente, huwag niyo nabanggit pangalan, ayaw ko rin siya makilala. Pag nabanggit ka niyan, tapos darating doon sa tenga ni nila Remulla, diretso ka ng inciting to sedition. Bayad na yan lahat. Huwag na galing yan lahat sa intelligence fund ng Pilipino. Magganyan ba yan yung tela ng Pangulo kung hindi yan siya malaki allowance niyan? Alaman natin yan. Galing din kami dyan, madam. Kung sa international, kung sa issue ngayon sa Amerika at sa Venezuela, si Maduro ay nasa US na ngayon at ang sabi ng mga kababayan natin Pilipino na sana ang susunod ay Definitely hindi gagawin ng US yan because Bangag is a puppet of the CIA. Alam naman ninyo lahat yan, linapas na yan ng lahat ng inano lang nila. Kinokontrol lang nila yung Facebook kasi yung Facebook is also under the eye of the Central Intelligence Agency of the US. So kaya isuppress talaga nila yung mga balita na ganyan. Alam natin yan, alam nyo man yan mga Pilipino, hindi mo kayo bubo. Hindi kagaya ng nakaupo dyan, walang pinag-aralan. Kung sa alam namin na matagal na po kayo sa politika mula bata pa at hanggang ngayon at kayo po ay hindi lang pang Davao City. Alam namin na kayo po ay pang buong Pilipinas. At ngayon, pinagkatiwalaan po ang mga Duterte sa mga Pilipino sa leadership. At ang tanong namin kung after sa term po ninyo as congressman, maasahan ba namin na tatakbo ka sa national? Maging ako, bodyguard ni Alvin dito sa Hague. I leave it to the Davaoenos, no? My political career started in Davao City and I give it to the Davaoenos. Kung anong desisyon nila, doon ako. Anong desisyon ng pamilya ko, ng mga anak ko, doon ako. Pero ako personally, mas nindot siguro, mamasol na lang tayo saman. Fisherman, occupation, fisherman. Nga musukol og bangag. Halos ngayon kung sa mga na-interview namin sa mga sa survey sa mga Pilipino lang personally, gusto nila Duterte. Okay lang sa yun, Gog? Si Kitty na lang, pati si Inday. Pwede na, qualified na si Kitty na lang. Labad sa ulo la. Pero sige lang, Ginoo ramen na ibalo sa ato ang padulngan aning kinabuhi. So, hulat lang ta, no? Kung asa ta dalhon sa Ginoo. Magandang hapon na Congressman Paulo Duterte. Ayan, mga kababayan. Kumusta po? Napag-alaman natin, ayon dito sa interview kay Congressman Pulong,
na si Tatay Digong ay nasa maayos naman na kalagayan at mukhang wala na pong ganang umuwi ng Pilipinas. Nakapag-sink in na yata ang ating mahal na Tatay Digong, no? Diyan nga po sa Dahig. Ang problema lang medyo namayat dahil sa siyempre hindi na po siya masyado siguro na nagagawa yung kanyang dating ginagawa. Kaya medyo namayat na po mga kababayan. Lumiit na daw yung mga paa, no? Siguro ako ewan ko, no, parang ini-imagine ko si Tatay Digong noon na nakakagalaw-galaw pa kahit paano medyo naawa na ako kasi tayo mga kababayan lagi tayo nakakasama nun sa mga rally at ilang beses natin si Tatay Digong inalalayan na maglakad dahil nga po sa mahina na po talaga ang matanda, pero kahit ganun pa man grabe po talaga ang pagmamahal niya sa tao, no? Halos lahat ng mga rally noon pinuntahan niya talaga kasi udang napakahirap man po ng dadaanan niya, no? Doon yung pong kasiyahan niya kung tutuusin, lagi kong paulit-ulit dito na lang ako lagi, no, na tutuusin dapat pamahinga na lang siya sa bahay, wala na siyang problema ng iisipin, di ba? Pero alam nyo, bilang isang may pagmamalasakit talagang totoo sa bayan, hindi niya po magawang iwan ng taong bayan. Kaya Tatay Digong, magpakatatag ka lang, may awan Diyos. Sa bagay, kung tutuusin nga, di ba, 101 na ba yata? O ilang taon na ba si Enrile? Bago, di ba? 80 anyos na yung dating senador pa rin na malakas pa rin Ano bang sikreto ni Enrile noon, ano? Kababayan. So, yan. Ayan po mga kababayan ang nangyayari dito sa ating bansa. At kahit pa paano, mayroon pong magaganap. Ito yatang January rin katapusan or February. Matindi na naman pong malakihang mga rally. Dahil nga sa pangyayari ito, baka talagang sunod-sunod na magising na po ang ibang mga men in uniform at ang mga kaparian na bumaklas na po ng support sapagkat ang sinusuportahan po nila ngayon, yung mga nakasuporta pa rin po, alam naman po ng taong bayan bangag at wala pong moralidad, wala pong maayos na panunungkulan ang ginagawa, mga kababayan. Kayo, ano sa tingin ninyo? Nakikita nyo ba na mas marami pa at susunod pa at iba't ibang mga kasundaluhan at ibang mga kaparian at lalo pang dadami sa susunod na araw? At itong sila Risa, ang kanila namang sariling sigalot, sariling tatwaan, sariling pagtraidura nila sa kanilang hanay. Kinatutuwa nyo ba ito o nalulungkot kayo? Huwag kayong mahiya mga kababayan, paki-comment nyo dyan sa baba. At syempre pa, speaking of pag-comment, comment nyo na rin po kung taga saan kayong lugar at sabihin nyo na rin po, pa-shoutout naman BMR. Okay? Kasi mayroon pa ako ditong mga hinanda dito na isa-shoutout po natin isa-isa mga kababayan. Mga nandito na po na pinusuan po natin para i-shoutout ko po kayo isa-isa, no? Ito mga kababayan, tingnan natin itong mga i-shoutout natin ng isa-isa. Ayan mga kababayan, no? Mga pinusuan ko, ito na po sila ngayon ang ating i-shoutout, Ayan, kita nyo na, Ayan. Sabi dito ni teka, unahin po na muna natin siguro dun sa pinakaumpisa, mga kababayan, Ito mga pinusuan ko na 11 hours ago. Elizabeth Martin, always watching your YT from Milan, Italy. Ayan, maraming salamat sa iyo Ma'am Elizabeth. Buongiorno dyan sa Italy. Ayan. At sabi naman ni Rosalinda Di Castro siguro ito, no? Shout out from Norway. BMR, I like the way you gave news to us. Thank you very much Ma'am Rosalinda Di Castro from Norway. Thank you po. Ayan. Shout out BMR watching from San Antonio, Texas. God bless, sabi ni Tess Lania. Yan, thank you ma'am. Shout out po sa inyo sa Texas. Anong oras na din yan? Tanghali na ba or madaling araw dyan sa Texas? Ganon din sa Italy at saka dyan sa Norway. Ate Charilo, thank you ulit. Shout out, not skipping ads, sabi ni Ate Charilo, mga kababayan. Dito naman to sa Manila, no? Watching from USA, Dorothy Person. Ayan. Thank you, Ma'am Dorothy Person. Shout out sa inyo dyan. Good day, Sir Bimar. God save the Philippines, sabi ni Brian Chi, 373. Shout out sa inyo dyan. Ayan, mga kababayan. Thumbs up dan po, Sir Bimar. Always watching po, sabi ni Ana Santos. Taga saan po kayo, Ma'am Ana Santos? Shout out po sa inyo. Thank you, At ito pa,
from Agusan del Sur po, sabi ni Black Bag Martins. Martinez pala, Black Bag Martinez. Shoutout po sa inyo sa Agusan del Sur po. Diyan, taga dyan si Lulong, di ba, sa Agusan Mars? Taga dyan sa inyo. Shoutout sa inyo, sir, ma'am. Eto, si Hector, Hutuhot, yan. Hector Hutuhot. Yes, sir. Isa ako sa mga saludo sa gumagawa ni sir. Yan. Tungkol ito kay yan. Colonel Mungaw siguro, no? Jaime Lucas. I salute you, sir, for withdrawing your support to a corrupt leader. You are a hero for us. Sabi niya rito, mga kababayan. Sabi naman ni Rasma Fabregas, God bless, taga Zamboanga City ako. 71 years old, nakasubaybay sa inyo, God bless. Sabi niya, thank you sa inyo, Ma'am Rasma Fabregas. Ayan, sino pa? So touching content mo naman ngayon, Sir BMR, at totoo ka dyan, masasakit ang nangyayari sa bansa natin. Sabi ni Nelson Sinatin. Shoutout sa iyo, Sir Nelson Sinatin. Taga saan po kayo, sir? Gina Danyo, yes, tama ka, VMR. I gave my blessed wisdom, blessed words to him. I salute him to walk the lighted pathways para sa kaayusan at kabutihan ng inang bayan nating mahal. Sabi niya, Dina Danyo. At ito si Ate Charlie Olin, na shoutout na natin. Shoutout from Binyan, Laguna po. God bless po, lagi tayong may pag-asa dahil sa ating Panginoong nasa langit. Sabi ni Segunda Blisi Iscanio. Shoutout sa inyo dyan sa Laguna. Benji Kudyamat, yes sir, VMR, saludo ako. Benji Kudyamat, di kaya si Sir Benji, siya yung pulis, no, na ating viewers, no? Saludo ako kay Sir, ganyan ang kailangan ng bansa, sabi ni Vice Estabilio, yan. Shoutout sa inyo. I salute for your courage, sir. Tunay po na kayo ang tunay na lingkod ng bayan. Sakripisyo ang sarili para sa bansang Pilipinas. Ikaw ang tunay na bayani sa puso namin. Sabi ni Edith Parcival. Pa-shoutout naman, VMR, Minda Domyo. Minda Domyo, shoutout po sa inyo dyan. Taga saan kayo, ma'am? Ima Esparilla, ang galing VMR, sabi niya. We salute and we proud of you, Colonel Mungaw. God bless is always with you, sabi ni Winifreda Ibabaw, ano to, Ibabiyusa, yan. Salute you, Sir Mungaw, sabi ni Mina Ibarra. Yan, mga kababayan. Mayroon pa sa baba. Nakaka-proud ka po, former Colonel Mungaw. God bless you po, sir. For big salute po sa inyo, sabi ni Nika Garcia. Yan. Tumutulo din luha ko habang pinapanood ko ang video mo, BMR, tungkol kay Colonel Mungaw, sabi ni Elmer Sabado. Thank you, sir. Ako rin, sir, hindi ko maiwasan maging emosyonal dahil po dito sa ginawang aksyon ni Colonel Mungaw. Kahanga-hanga sa Colonel Mungaw. At napakarami pa po dito mga comment section. Mga kababayan, kung gusto nyo pong ma-shoutout kayo at gusto nyo pong makaano kayo, no? Ma-heart, mapusuan, mga kababayan, yung comment, pakilagay po ang inyong address, yung lugar niyo, taga saan kayo, at sabihin nyo, comment po, mga kababayan. Ay, shoutout po, BMR. Ayan. Ayan ang ating kaibigan, si Jesus de la Piña. Matagal na nating kaibigan yan. Alright, mga kababayan, dyan na po muna nagtatapos ang ating video ngayon sa araw na ito, linggo, at medyo masama pa rin ang ating pakiramdam. Sana po ay umayos-ayos na po tayo, mga kababayan. Medyo masakit pa rin ang ating running nose pa rin. Hindi ko alam kung paano ang nito, mga kababayan. Salamat po muli, Pilipinas, as always. Maraming salamat po sa inyo muli, mga kababayan. Bye-bye!